may dahilan, hindi para sa views kundi sa kabutihan. Isang ngiti, isang tulong na totoo, maliit man sa Morning, nandito po ulit tayo sa Kalumpang, no? Kalumpang Rizal. So ngayon po ating babalikan kung sila nanay, yung isang interview natin dati, kung saan po ay bibigyan ulit natin sila ng grocery. Dahil ito lang yung aking may papangako na kaya ko i-support sa kanila, na galing din sa ating mga sponsor. No, so salamat po sa lahat ng mga nanood dahil sa inyo. Yan, balikan tayo dahil sa inyong pagtitiwala kay JP Bintong TV. So tara mga idol, samahan po ninyo ako. Solo pa rin tayo mga idol. Sabi nga lang sanay tayong mag-solo. So shout out po pala sa ating mga sponsor ng ating mga pabigas kay Pare Koy at saka kay Ma'am Tintin. So, ito po yung bahay nila, nandiyan naman po sila. Nay, magandang umaga! Yeah. Kilala niyo pa po ulit ako? Ano pong pangalan ko ulit? Ayun. Si GP po, GP Bintong TV. Pero ang totoo ko pong pangalan talaga ay Joseph Peñaredonda. Okay lang po ilagay ulit natin to sa inyong parang lang siya ng interview. Kasi dalawa po. Okay po. Ang alin po ang Ella ito? Ayun, yung isa. Ano po? Ano po yun? Anak niyong panganay? Bunso. Siya ang bunso. Okay po. So siya po si Nanay Hermie. Yan si Nanay Hermie. Okay, sige po. So, nandito po tayo, binalikan po natin sila. Ito yung kanilang dito, tinitirahan. So, bali, nag-aalmusal pa lang yata po kayo, Nag-aalmusal pa lang. Yan yung kanilang apo, tsaka si ate, ano ulit pangalan? Si ate Nis. So, ito po mga kababayan yung kanilang bahay. Sabi ko nga sa inyo, light material din yung kanilang tahanan dahil nga daw, wala na kayong kasamang lalaki dito, So okay lang pong si ate ang ating interviewin. So ito, magandang umaga. Okay lang po ilagay natin ito. Baka ma-discover ako niyan, vlogger din kasi ako. So wala kayo nung nakaraan dito pagpunta ko, no? Wala sir, nasa trabaho ako. Nasa trabaho. Sana po palang trabaho ni ate Kelly. Bali, dyan lang ako nagtatrabaho sa Natcorp Agency, HR ako ng Natcorp. HR po kayo. So maganda naman pala yung trabaho ni ate, So ako po kasi nung nakaraan, bali humingi din naman ako ng pahintulot kay sa nanay niya para makapag-interview sa kanila. So meron lang po siyang naikwento na tila si nanay ay naiyak sa kanyang naikwento sa akin. So yun po pwede ko ulit matanong yun kung talagang may About katotohanan. saan? Yung nangyari po sa inyong kapatid na siya maliit pa. Okay. Okay naman, tunay naman lahat yun. Tunay naman lahat, okay. So kasi ang hirap kasi nung ganong sitwasyon, no? Yung Mahirap. Kasi relate naman ako sa mga ganun. Kasi madami din naman ako nakakasalamuha mga kaibigan na ganun yung nangyari. So, tagapayo lang din naman nila ako. Okay. Although nga may nangyari sa pamilya ko na ganun, pinapayuhan ko na lang din sila. Yan. Kumbaga yun yung experience mo sa iyong totoong buhay na nangyari, dahil sa kapatid mo nangyari. Diba? So okay lang si ating makatabi mo sa upuan? Pwede naman. Ate, dito ka ulit? Pwede? Ayan. So, siya po ay yung panganay nyo. Pinakapanganay namin yan. Pinakapanganay niyo si Ate Nis. Ate, ito. Bali, 5 kasi kaming magkakapatid. So, ito yung pinakapanganay. Ako naman yung pinakabunso. Then, may 3 kaming mga kapatid na lalaki. Malalayo naman sila. Malalayo. Oo, yung 2 nasa Tagaytay, yung isa namin nasa Pampanga. May mga trabaho din sila. May trabaho sila pero may pamilya na din May yung pamilya isa. na. Oo. So, bali dito sa bahay niyo po, wala na kayong kasamang lalaki? Yung isa kong kapatid na tinuturing ko talagang kapatid, napunta-punta naman yun dito sa Bakit tinuturing? Ano po yun? Bali, Adapt? Ganun? Oo, adapt. Adapt ng mama mo? Mm-mm. Ilang taon na siya? 30 plus. 30 plus. So, bali siya yung inyong umaalalay ditong lalaki sa inyo? So, Napunta-punta lang naman siya dito kasi yung may trabaho din naman siya tsaka siya malayo din naman. Kumbaga napasyal lang din. Hindi naman Asan na po siya ngayon? trabaho. Trabaho? May trabaho na rin siya. Okay. May asawa na? May pamilya na. May pamilya na din. So, yun nga po, sa gaya na sinabi ko, ayaw ko sinong mamaya
Baka sabihin, kumuha ako ng video, walang pahintulot, di ba? Kaya ako bumalik. Kaya sabi ko kay nanay, salamat kay nanay, pinanlakan. Kaya lang si nanay, parang naramdaman ko yung emotional ni nanay nung time na bigla siyang umiyak. Kaya natanong ko siya, bakit ka nanay umiyak? Yun nga daw, dahil doon sa problema na nangyari, nung time na, Hindi pa kasi niya na, hindi, kumbaga sa madaling salita, hindi pa siya nakaka-move on kahit how many years din na naman na nakakain. So, hindi pa siya nakaka-move on. Kaya Hindi wala pa tayong magagawa doon kasi oh, bilang magulang naman kasi, pag talaga may nangyaring gano'n sa anak mo, hindi ka agad-agad tapos, ang sabi ni nanay, na nalaman lang daw niya to is parang late na, nung pagkawala na nung papa niyo. Mm. So talagang totoo yung nangyari? Ito na yan. Buti, nasabi niya yun. Oo, nasabi din naman niya yun. Paano niya sinimulang Tsaka, ang umamin? nagsabi pati nun ay yung mga kapatid ko din mismo. Kumbaga nakikita nila? Nakikita nila, syempre mga bata pa, gano'n naman talaga pag bata, pag halimbawa Oo. nasabihan ng kung ano-ano, Mm. matatakot syempre. Kumbaga parang Kumbaga binantaan nung time na sila. yun, that time kasi na yun, lahat kami tiklop sa kanya, lahat kami that time, Talagang wala, takot. as in wala kang Walang magawa. walang magawa. Okay. Kaya sabi ko, kung ako yung tumayo na ikalawang kapatid, baka siguro may nagawa ako. Kaya lang, pang ilang anak ka ni ate? Bunso kasi ako eh. Pinakabunso ka na. Si ate ang pinakapanganay, tapos yung dalawang lalaki. Tatlo. Ay, yung tatlong lalaki. Parang nasa pagitnaan kayo. Okay. So, bali, bumalik ulit ako. Yun nga, sabi ko kay nanay. Sabi ko kay nanay, ako walang maitutulong sa iyo para sabi lang, hindi ako gaya kasi. Hindi ako mayaman na vlogger, ano? Ganun naman talaga. Sa umpisa talaga ay... Sabi ko nga lang ay, kung ano lang yung makaya ko at saka ng mga sponsor ko, yun yung aming binibigay. Kaya sabi ko kay nanay, nanay, huwag kang mag-alala. Sabi ko nga, kung kaya ko yung suportahan ng ipagawa yung bahay ninyo, kaya lang, sabi ko lang, hindi ko pa kaya sa ngayon. Ano naman? Natanong ko pala, di ba sabi ni nanay, meron ka daw, ikaw ba yung may asawa na sinasabi niya? Ngayon, wala. Wala. Pero, itong anak. Oo, mga anak ko yan. Dalawa. Yung dalawa. So, nasan na pala yung asawa? Tanong ko lang. Masaya na yun sa buhay niya. Masaya na yun. Okay. So, kumbaga mayroon ng kapiling na iba. Okay naman. Wala na naman akong pakialam doon. At least ikaw, maganda na ang kuwan mo, ano? At least, tsaka ang mahalaga naitutuwid ko din naman yung pagiging magulang ko sa mga anak. Tapos tsaka nagkaroon ka ng maayos na trabaho, siguro simula nung maghiwalay kayo. May ilang taon ka na sa trabaho mo ngayon? 1 taon mahigit. 1 taon mahigit. So, yun. Ayos naman yun. Sabi ko nga lang, babalikan ko ulit si nanay, kaya gusto ko ulit sana sabi ko nga kanina, kaya nandun yun, kasi totoo lang kayo na galing pa ako dito sa Pagbilao. Sabi ko, daanan ko na si nanay kasi pabalik ako. So sabi ko, sana nandun si ate para naman is makakaon ako. Kasi sabi nga ni ate, ni nanay, may trabaho ka nga daw nung time na pagpunta ko rito. Sabi ko, hindi ko lang naintindihan ko ng trabaho mo. HR ka pala sa HR. Ano ka, manager? Hindi. Human resources siya. Siya yung nag-recruit ng mga taong gusto magtrabaho sa mga production. Ganun. So, bali sa field ako. Hindi ako pinakang office. Kasi dati galing din ako sa ganyan trabaho. Mahirap din ha. Mahirap din humawak ng mga empleyado. Sobra. Sobra. Pag wala ka talagang makukuha, kailangan mo sige na makakuha ka ng tao. Mag-hire ka talaga kung kinakailangan. Tsaka lalo na pag pahirapan talaga makaano ngayon ng mga aplikante, lalo na pag halimbawa ka isang company hindi hiring, sobrang hirap. Asang banda yung trabaho mo? Sa Isabang din lang? Sa Isabang ako nag-office, may sarili ako ng opisina. Okay. Parang doon ka nakapisto sa Isabang. Pero diyan ka tumatanggap ng mga tao dito, hiring? Hindi, bali dinadala ko yung mga tao sa Batangas, Laguna, Cavite, Bulacan, tapos mga Subic. Okay. Parang kung kayo, tao dito ay kami kasi agency. Agency kayo. Kami yung nagsusundo ng mga aplikante na sa probinsya. Kung mga nangangailangang company. Okay, kasi dati ganyan din yung hinawakan ko dati, Manila naman. Hinawakan ko dati is Nutri-Asia, Coca-Cola, ganyan. Tapos nagkuhan din ako try din ako sa tawag dito. Sister company ng Delphi. Mga Delphi tinatawag, mga kumbaga delivery partner, probinsya, papunta ganyan.
mahirap talaga humawak ng mga tao lalo na kapag minsan tulad ko undergrad ako. Pero umander ako sa mga college. Parang bandang huli binibilaw daw nila ako kasi sabi nila, bakit ako inuutusan ng undergrad ng high school? Sabi ko, ang profesyon sa trabaho kasi nakikita ng isang amo kung saan kaya angat. Para sa akin din naman kasi ako kasi under din naman ako sa college. Bali, ang course ko doon criminology. So, ganito, Ba't hindi matidal ang criminology? Sayang hindi naman. kasi ganito naman ang kwento niyan. Nag-take ako ng college is buntis na ako sa bunso ko. Okay, hindi ka nagdiretso. Ay, nag-face to face na nun. Online kasi ako dati. Bago lang, pandemic. Oo. Pandemic lang. Tapos, 2020. bali 2021, ganun, 2020. Nag-face to face kasi 2022 eh. Ayun. Tapos yun, kaya hindi na ako natuloy. Kasi kakapanganak ko lang din. Sa panganay o Sa bunso. bunso? Bunso, okay. So, yun, Nay, meron ulit akong mabibigay tsaka ng aking mga sponsor, ano? So, sabi nga lang kung ano lang yung makayanan ko, sana ay pagdamutan ng mga pamilya na nabibigay ko. Kasi yung iba kasi, sabi lang talagang sa aking trabaho, hindi na mawala ng basher. Ay, wala naman. Sabi nga nila Saka nagbigay ka pa, basher maliit talaga. naman. Sa mga, may payo lang din naman ako sa mga basher kasi ganito. Bago nyo iba siyang isang tao, kailangan alam nyo din sa sarili nyo na hindi kayo nakakabash sa sarili nyo. Yan si ate ha. Manager na, HR. Hindi naman manager. Nakuwampa ako. Sabi niya nila, siya na mismo nagsabi, mga basher. Yung mga basher dyan ni GP Bintong sa YouTube. Ako po kasi sa YouTube. YouTube ka? Sa YouTube ako naka-stay. Hindi ako nag-ukan sa Facebook kasi Facebook talagang disappointed ako. Nakailang million views ako pero wala talagang kinita. Okay. Kaya sa TikTok, ganun din. Million views din, wala rin kinita. Kaya sabi ko sa YouTube ako, mas maganda pa, naibabalik ko kahit paano, paunti-unti yung aking mga naibablog, nababalikan ko. So, Nay, meron ulit akong kain na para sa iyo. So, yan mga idol, bigyan ulit natin sila ng konting regalo. So, sabi ko nga nung nakaraan, konting tulong lang, pero pag nagsama-sama sa pamamagitan ng ating mga sponsor, talagang dumarami at mas napaparami yung ating nabibigyan. Tulad nito, nabalikan natin sila. Tulad ng may bahay na 25 years sa basurahan nakatira. Nabalikan din natin. So, update lang ulit ako sa mga vlog natin mga idol. Talagang sabi ko nga ngayon meron pa tayong pinapagawang project. Hindi pa natin natatapos. Tapos ito tayo nag-scout ulit para lang tayo ay makapag-update sa inyo. Sa ating mga sponsor, sa ating mga taga-suporta, di ka? So, bali, dadalawahin natin. Ganito po talagang ginagawa ko mga idol kapag ating bumabalik sa ating video ay ating dinadalawa. Pare ko dinadalawa ko ang ating bigas kapag tayo ay bumabalik. So, napansin po ninyo, mga idol, yan ay pasasalamat dahil din sa mga tao sumusuporta at sa ating mga sponsor. So, pare ko, ito na. Ayan. Wala tayong sidekick. Mahirap talaga pag wala tayong cameraman Yan talaga ang buhay na walang cameraman. So, ito pala mga idol, baka sakali tayo naman ang yayabang ngayon kasi marami akong naririnig. Kasi marami daw bibisita sa kanilang kapwa vlogger. So, congrats dahil pupuntahan pala kayo ni Daddy Frankie dyan. Tsaka ni Pogong Biyahero. Nay, eto. Bigas para sa inyo. Maraming salamat muli sa iyo. Okay. So, yan po ay galing sa ating sponsor pa rin na si Pare Koy, tsaka si Ma'am Tintin. So, kay ate, maraming salamat ulit. Anong pangalan ulit ni Ma'am? Kelly po, Kelly. Si Ma'am Kelly. So, baka sakali mag-a-apply akong trabaho doon sa inyo. Pwede ba ako ma-apply ng trabaho doon kung sakali? Kung may, ilan ka na? 33. 33, pwede pa naman. Pwede pa. Bakit ano ba yung qualification ng edad sa inyo? Above 40? Ang lalaki kasi hanggang 38.
38. Oo. Okay, sige, sige. Pero ang babae hanggang 40. 40. Okay. Babae. So kay nanay, maraming salamat ulit po ano. Okay, asahan po ninyo na hindi ako magsasabing hindi na ako babalik. Pwedeng next week sabi ko ulit sa iyo, makabalik ako. Ako naman on the spot kasi. Pag minsan talaga, araw-araw halos ako dumadaan diyan. Kasi minsan target ko dito sa Lokban, Tayabas. Nung nakaraan nga na huling punta ko dito, pagdating ko ng Tayabas, disgrasya pa ako, nabangga ako. Mag-iingat ka lang dun. Binangga ako ng kasi bata, kaya sabi ko hindi ko na lang pinapulis, pero hinabol siya ng pulis kaya tinakasan ako nung time na nabangga. Wala palang papel, walang helmet, walang papel, walang lisensya. So nakiusap na lang sa akin yung magulang, kaya sabi ko okay lang sir, hindi ko na lang ituloy sa pagpapulis kasi maabala din yung trabaho ko. Ayaw kasi nung bukas pupunta akong pulis para mag-report. Okay lang, sabi pakita ko nila yung papel ko, kumpleto naman kako ko sir. Kaya ayaw ko lang talaga maabala. So, Nay, maraming salamat ulit po ano, sa ating mga sponsor po. Ayan, mga idol. Sa mga gusto pong tumulong sa ating mga vlog, ayun, sabi ko nga sa inyo, hindi lang kayo basta-basta magpapadala sa akin. Usisain po ninyo lahat ng aking video. At kung sa inyo po ang inyong may ibig tulungan o kumbaga taos puso na gagawin yung pagtulong sa kanila, doon nyo po ako i-message. Ayoko po kasi nung minsan kumbaga nakakita kayo ng butas, baka sabihin ng iba yan daw, maliit daw yung ating binibigay. So sabi ko naman, maliit man yan at malaking tulong sa ating pamilyang naaabutan. Diba Idol Barikoy at saka Ma'am Tintin, sila yung aking nakaalalay ngayon na sponsor sa mga ayuda. So sa aking mga sponsor naman po personal sa ating mga budget, panlakad na ganito, yan, maraming salamat pa rin po dahil nandiyan kayo nakaalalay kay JP Bintong. So muli po ako papasalamat kay Ma'am Kelly at saka kay Ma'am Hermie at saka kay Ate Nes, ano. So sila po yung ating pamilya na pinuntahan dito na si Ate yung kumbaga nakaranas ng hindi maganda sa magulang ano. So sabi nga lang ng panahon nun mahirap man. mahirap man Talagang- pero naituwid naman. Oo, yun ang totoo na sinabi hindi ni Ate. hindi man yan siya nabigyan ng hustisya. At least lahat kami magkakapatid na ibigay din sa kanya yung maayos na pag-iisip. Natulungan namin siya maka-recover sa Oo. ganong sitwasyon. Hindi siya kumbaga hindi siya naligaw ng landas, hindi siya Mm. yung iba kasi na-depress. Marami kaming vlog niya sa Mindanao ganyan. After that nung sabi lang ay nangyari yung parang isip na wala sa sarili. Kaya mahirap din talaga, buti si Ate nalalayan ninyo, di ba? Sabi Yung nga tsaka namin, kahit bunso ako, syempre, ayoko din naman sa mga kapatid ko yung napapahamak. okay. Kaya, mas minabuti kong pag-aralan lahat kung ano yung dapat gawin. Okay. So, yun, maraming salamat po ulit. Okay And po, God thank you bless po. everyday sa ating lahat ng mga sponsor. Doblehin pa sana inyong mga blessing para mas marami tayong matulungan. Hagi niya, ngiting totoo, pag-ibig na wagas. JP Bentong TV, sa puso'y tapat. JP